everyone! For today's video, punta naman tayo sa Little Boracay in Calatagan, Batangas. Their main attraction are floating cottages, banana and dragon boat ride. Clear and calm seawater na pwedeng lumusong ang mga kids to enjoy swimming. And encounters harmless sea creatures, lalo na pag magdala ng mga goggles, so maraming makikita at may encounter ng mga sea creatures, but you have to remember to release them quickly. Just like this starfish, luckily na-videohan ko siya na nag-flip down and it's very interesting and amazing. Enjoy and have fun! Pwede mag-ihaw-ihaw sa loob ng cottage kasi may grills, just bring uling. But before that, let's fasten our seatbelt and enjoy the long drive. Because from our place, going to Calatagan, Batangas, it usually take 4 hours to reach our destination. So let's enjoy! Ang mga kids naman ay natutulog, nagfo-food trip, at kaming mga adult nagkukwentuhan, at yan, nanonood ng mga views na madadaanan. Sa ngayon pala na outing natin ay kasama namin si nanay, mga kids, mga pamangkin, at aming pamilya, buong pamilya. So God bless our trip and enjoy. Yan yung circle ng Tagaytay. Yung isa pa Manila. Papunta pinitong Manila, Binyan, Tagusan, Ikot. Yung isa, Balik din na Maynila, pidiring pa Batangas, Tagusan din dyan. ikot lang to. Pagdating po namin ng Calatagan, Batangas ay gabi na, so nagpabook na po kami ng transient house na maistihan namin overnight. So doon magluluto na rin kami ng aming mga babaunin kinabukasan for swimming. Ang rent naman po ng floating cottages para sa aming 15 packs ay 5,500 at available na po yung mga life jacket because life jacket is a must. Kung gusto pong mag-ihaw-ihaw doon sa cottage, pwede na pong magdala ng uling dahil may available na grills. So, welcome to Nasugbo. Medyo malapit na po tayo. Just enjoy! Shout out nga po pala sa aming drivers, ang aming kumpare, si Paring Salde. Thank you po for a safe drive. Ayan, si asawa kumakaway sa likuran ko. Ako po pala guys, ang nakaupo sa front seat dahil sa asawa ko, siya ang may kandong sa aming bunso na biyahilo. So, mas komportable kasi ang bata sa kanya at magaling siya mag-comfort para hindi na sumuka yung bata at nakakatulog ng maayos sa kanyang lap. Medyo masama ang pakiramdam ng aming panganay, nilalagnat siya, but we still have to go dahil nakapabook na po kami. Praying hopefully na hindi na po siya lagnatin para bukas maka-enjoy siya sa aming swimming. Napansin niyo po guys yung mga puno, kakaiba no, their shapes and structures are different and amazing. Search ko pa po kung anong pangalan yan. You sit down na, no more aircon na. Palapad yung shape ng puno, hindi siya parang palapad. Very okay. Pagdating natin na 2.6 kilometers, liliko tayo sa kanan. Ang ganda talaga ng mga puno guys, no? Nakakatuwa silang tingnan. First time po pala namin makarating sa Calatagan, Batangas, kaya nag-waste po kami kasi hindi pa namin kabisado ang daan. Papanoorin mo yung travel natin. I-upload, i-edit ko pa ito eh. Oo, hindi ito live, kaya edit ko pa. I-forward ko sa'yo. Okay, kay Joanne. Yung
travel natin. Si Joanne nag-subscribe na yan eh sa akin. Ayun, here we are. Welcome to the municipality of Calatagan. Ayan, nakita na namin ang church. Liliko na kami dyan. At sa unahan, nandiyan na daw yung 7-Eleven. Na yun yung landmark na sinabi sa amin ng aming agent. At doon niya kami susunduin. Kabilang tayo dyan sa 7-Eleven. Baka dito na talaga yung dagat, hindi na tayo lalabas. Oo, yung dagat na yan, oh. Dagat na? Ayan, oh. Baka tayo maligo gabi na eh. Oo, ano? Baka andito na Ay, yung ito, dagat. transit. Ganda. Ayan guys, nasundo na nga kami ng aming agent. Nakita na kami doon sa 7-Eleven. At ngayon ay ginaguide naman niya kami papunta doon sa transient house ng aming titirhan overnight. Walang lote dito, Ben. May binibinta nga. Kita mo yung kao naglalaro na rin ng basketball. Hi! Ito ang kwarto, ang aming bed. May mga extra bed, blankets, pillows, and electric fan para kung sakaling kukulangin yung mga pinrovide nila sa mga bedrooms. At ito po ang dining table. At fridge para sa mga baon na kailangang i-refrigerate. Yan, nilagay ko na yung baon namin. Nagdala na rin po kami ng malulutong saging. Yan. Kamuting kahoy, kamote. Yun, isasalang po yan bukas para may madadala na doon sa swimming. There are 3 toilets po pala, kaya no worries po kung marami kayo dahil hindi mag-aagawan sa toilet. May garage din para sa service na sasakyan. Dito po yung second bedroom. Yan, air condition po lahat, ang dalawang kwarto. Yan. Yan. Extra bed. Yan. May mga extra bed. Presko sa labas. Diyan na rin siya. After namin makapag-dinner, ayan nag-start na aking mga pamangkin magtuhog ng pang-barbecue para baon for tomorrow. Straight body daw. Pwede naman magbalik yung barbecue. Pila man eh. And bukas po na madaling araw, mamamalingki po aking asawa at ang kanyang kaibigan sa palengke dito ng mga seafoods para may maihaw-ihaw. Nilagang saging. Wow! Good morning! It's time for swimming!
Galing hari. Tawad. O, isa-isa Kuya Nat na. Meron na. Yes, di. Ano pa? Ingatan na. Mamaya na. Life jacket kayo para sumbong ako ng galing. Life jacket. Hi! We are here. Sa floating cottage na kami. Where's the beach? Walang beach. Dagat tayo dayon man masulta. Miling kag beach? Pero nagpapakita daw yung sandbar doon twice a day daw yung nagpapakita. Ah, dito. Sa ilawom na lang ng uling. Kuya Nats, ipakibaba muna nito Kuya Nats. Sa ilawom. Okay na tubig. Sa ilawom. Ha? Check, hawa na ito tubig. Okay na na. Duha na na. Out. Thank you Tito Lloyd sa pag-blow out. Hi! Tada! We are wearing our life jackets. We're ready to sail. Ipakot na na. Jonathan to. Junior, gede na siya. Nya kadaw. Junior na siya. Unya kana taon niya. Ipakot na, Berna. Usa ka ipakot ng duha. Dali ko. Ipakot na. Want to eat? Time to eat now? What do you think? It's time to eat now? Yan mo na kay wa man nga undo